Hi, so welcome back. This is me, your MJ, and again, this is Live XP Vlogs. So, bali ngayon, hawak ko ngayon yung si DJI kasi hinihintay ko pa yung isang order ko na propeller guards and gimbal guards. Pero kanina, dumating na yung order ko na remote. Ay, hindi. Bali, kahapon pa pala to dumating. Ito, yung remote para kay DJI Neo. Tapos, kanina ko lang siyang umaga nakuha kasi pumunta ako dun kahapon. Cut off na. Kaya, hindi ko siya nakuha. So, bali, kaninang umaga, inagahan ko pumunta doon. Actually, close pa siya nung pagpunta ko. Bali, hinintay ko lang siguro mga 30 or 20 minutes para mag-open sila. Tapos, kinuha ko na siya para ma-test ko na rin kasi nga, nung kahapon ko pa siya dapat kukunin. Pero yun, cut off nga. So, bali ngayon, hinihintay ko na lang yung isa pang order, si propeller guards, kasama yung gimbal guard, para bubuksan ko na to and then sabay ko silang itetest. Bali, ikakabit ko na yung propeller and gimbal guards agad kay DJI Neo bago ko itest tong remote. Para sure, kasi if ever na mag-crash man siya, kahit na mababa lang or tumama dun sa kung ano mang objects yung pwede niyang tamaan, meron na siyang protector. Kaya, ayun. So, hinihintay ko na lang tumawag ulit kasi kanina tumawag naman na, sabi on the way na daw. Kaya, ayun. Hihintay na lang ako ulit tumawag. So, dito. Tawag sila dito ulit sa isang phone. Tapos, yun, mag-unboxing na tayo and then mag-shoot tayo. I-compare natin yung previous ang mga shots ko nang wala pa yung remote. Sa ngayong meron na siyang remote. So, yun. Bale, wait na lang ako dito saglit and then update ko kayo kapag dumating na. So, bye! So, ayun. So, dumating na si gimbal and propeller guards. At ito rin si remote. Yan. So, ready na sila para sa unboxing natin. And ito rin si DJI Neo. So, bale, ilalabas ko na rin siya. Para kapag kay gimbal guards and propeller guards. So, unahin muna siguro natin si gimbal guards, tsaka si propeller guards. Bale, Para masubukan na natin, makabit natin dito kay DJI Neo. Yan. So, luso. Ito, honest review to. Kita nyo naman, oh. Kakabukas ko pa lang nung parcel. Pero, syempre, nakaka-disappoint pa rin to para sa receiver ng parcel kung yung package na bubuksan nila is ganito. Kita nyo, sira. Naka-pack siya nito. Tapos pag open mo netong packaging niya, ito na agad yung bubungad sa'yo. So, okay lang naman sana kasi naka-tupperware naman yung gimbal guards and propeller guards. Hindi naman siya fragile, pero syempre bawas points din to sa Hindi ko alam kung sa seller to or dun na sa nag-deliver mismo, sa nagdala mismo ng package. Pero hindi siya masyadong naingatan. Ito yung gimbal guard. Plastic. Hindi ko alam pero sana hindi siya ganun kabigat para sa Neo. So ito yung sa likod siya. Yan, dito. Paano to? Dito siya naka-touch. Di ako nagkakamali. Bale, ito yung gimbal guard niya. So, unahin muna natin ikabit yung gimbal guard.
Ayan, dito siya iniipit siya dun sa loob. Ayan. Ayan. Tapos tong kabila. Ayan. So, ayan. Okay na. Kabit na yung gimbal guard niya. So, kapag tumama siya sa mga objects, hindi agad masisira or matatamaan yung camera. Ayan. So, malaki yung agwat. Tama. Ganyan yung agwat niya. Ayan. Kung sakali mauumpog siya o tatama siya sa anumang bagay. Yan. So, ayan. May haharang. Ganyan kalaki yung agwat bago nila maabot yung camera. Pero kung sa taas naman, ganun din siguro. Pero hindi ganun kataas yung ano niya eh. Hindi ganun kalaki yung agwat niya kumpara dito sa harapan. Pero syempre, maingat naman tayo magpalipad. So, no worries naman siguro. Ayun! Baliktad! So, okay na yung una. Hala, ilaw. Okay na yung unang ano niya, yung propeller guard niya. Sa kabila naman tayo. Yan. Baliktad pala yung kanina kaya matagal, kaya ayaw. Dito naman sa kabila. Ganun din kung paano mo kinabit sa kabila. Ay, hindi pa nakikita. Ayan. Ayan. Ayan, so okay na. Kabit na rin. So, safe naman na siguro si Neo. Neo. Ayan. Hindi ko masyado nakita yung pagkakabit. Busy ako. Ganyan. Tapos ito, hindi ko alam kung paano siya nakakabit. Ayun, nakabit na. Yan. So, kinabit ko muna yung battery bago ko kinabit to kasi meron siyang butas dun sa ilalim. Dito na-attach yung yung, ano ba kasi ito? Stop it. Get some help. Basta ito, tong tail niya. Dito naka-attach siya may battery. So, bale, ako kasi kapag i-charge ko, kapag hindi ko siya ginagamit, tinatanggal ko yung battery. Bale, eto, siguro, tatanggalin ko muna tong tail niya bago ko tanggalin yung battery. Kasi nga, iniingatan ko yung battery. Isa lang yung battery kasi nito. So, bale, kapag tatanggalin ko tong wing, tong tail, tatanggalin ko muna yung tatanggalin ko din tong battery. Kasi kapag hindi ko tinanggal tong tail, hindi ko matatanggal ng maayos yung battery. Yan. So, yun. So, eto na siya. Wait lang. Yan. Eto na yung finished product. Finished product. Ayan. So, eto yung gimbal guard. Ito yung propeller guards. Tapos, dito yung sa tail. Ayan. Battery. So, full charge pa naman. Ay, hindi pala. 3 bar na lang siya. Ayan. So, sana yung remote is meron siyang charge para matest natin. Flight test with the guards. Tapos, binilahan ko rin pala siya ng ilaw sa ilalim. Para if ever na kahit na bago maggabi, bago magdilim, papalipadin ko siya, makikita ko. Hindi ako mahihirapan. Yan. Ito. So, ito yung remote. Ito. Medyo mabigat. Malaki din kasi siya. Siguro, halos halos ka-size din ni Neo. Yung remote niya, yung cable, itong cable na to, nakita ko siya sa video nang pinanood ko. Ito yung i-connect dun sa either kung iPhone ka or kung Type-C ka. Yan. Ayan o, so halos same size lang sila. Ayan. Halos. Open pa natin sa loob.
Hello. Ayan. So, ito siya. DJI. Ito palang remote na to is DJI RCN3. Yan. So, RCN3. Wait lang, paano ba to? Ito yung niya pala. Dito pala, ito yung pang-charge niya yata. Type-C kasi siya. Yan. Type-C yung gamit sa kanya, pang-charge. Pero kung gagamitin ko yung Type-C dito, para ma-charge siya, connector ng iPhone yung kailangan ko dito. Wala naman akong adapter ng iPhone. So, bale, ibang Type-C charger na lang siguro yung gagamitin ko sa kanya. Itatabi ko na lang to. Ayun! Meron siyang 2 bar. Pwede natin siyang i-test. Yan. Meron siyang 2 bar siya. So, bali, 4 bar yung kailangan sa kanya para ma-full. Same lang din sa may Neo. 4 bar din. Pero si Neo 3 bar siya. Itong remote. So, 4 bar to. Siguro naman hindi to mabilis malobat. Kaya iti-test natin. Kahit na short time lang. Short period of time. Test natin si Neo. So, ano yung improvement ni Neo kapag gamit ng remote? So, bali, dito kasi, yung unang-unang nagustuhan ko kapag may remote ka, kapag papaliparin mo si Neo or yung ibang drones, may return to home function. May return to home function, tapos yung distance, na-extend yung distance, tsaka yung height ng drone. Kasi kapag drone lang, and then mobile phone lang, hotspot lang yung gamit. Balik ko connect ka lang sa hotspot ng drone gamit yung phone mo. Tapos dito kay Neo 50 meters 45 to 50 meters yung niya. Yung distance, max distance. Tapos yung height niya siguro is less than 100. Hindi ko pa wala kasing indication dito sa may app. Pero kapag gamit mo na si remote, merong mga ma-unlock na features dun sa DJI app. May ma-unlock na features dun sa DJI app. Tapos, makikita mo talaga improvement kapag naka RC ka. Yan. So, dito pala yung niya. Dito yung dalawang, sa joystick. Yan. Ito. Bale, siya, di-screw. So, yun lang. So, bale, susubukan muna natin, itatry natin, gamitin yung remote kay DJI Neo. Tapos, dun i-compare natin yung nila, yung flight. I-compare natin sa may remote, tsaka sa walang remote. Ayan. Wala siyang manual dito nakasama kung paano i-connect yung remote dun sa my phone, pero napanood ko naman na madali lang siya i-connect. Marami namang tutorial sa YouTube. So, magliligpit lang ako, then test flight tayo. Kung tingnan natin yung difference ng may remote sa walang remote. So, bago pala tayo mag-compare ng flight nila, gusto ko lang sabihin na thank you sa panonood. And if hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, and don't forget to hit the like button. Kasi after nito, dito ko na rin siya tatapusin after nung comparison natin ng may remote saka sa walang remote. So, bale, thank you for watching. This is Live XP Vlogs. I am RJ, your MJ. Don't forget to like, subscribe, and share the video. So, bye! Lang tayo ng konti about kay DJI Neo. So, ginamit natin yung remote kanina. And hindi ganun kaganda yung naging resulta ng flight niya kasi masyadong mahangin. Tapos, hindi siya masyadong nakaka-connect agad dun sa sa satellite.
wala siyang masyadong masasagap na satellite, at masyadong mahangin. Siguro kung i-rate natin yung hangin, from level 1 to 3, level 4 siya. Level 4. Kaya talagang yung lipad niya, nakaslant na. Hindi ko lang na-videoan kasi yung isang phone naka-charge eh. Tapos, nag-crash. Hindi naman fatal yung crash niya, pero hindi ko kasi alam, 'di ba, kapag dalawa kasi yung joystick yung joystick ng remote. So, pag pinress mo siya ng pababa, ng sabay, magpa-power on yung propellers niya. Ang akala ko kapag ipinilipad ko na pataas yung drone, tuloy-tuloy yun. Hindi pala, manual pala yun. Dapat, auto take off pala. So, yun. Pagka ganun niya, syempre, akala ko magiging stable yung position niya. Biglang bumaba. So, nag-power down yung LEC. Akala ko kasi, pagka-push ko ng isa, kung saan ko binitawan yung joystick, mag-i-stay yung pero hindi pala. Pero buti na lang, madamo doon, hindi naman ganong mabato. Kaya hindi masyadong na-damage yung drone. Hindi rin nagkaroon ng gas-gas. Nagkaroon lang siya ulit ng stain, gawa ng damo. Pero wala naman, hindi naman fatal yung pagkabagsak niya. So, ayun, kung papanoorin niyo yung video, check nyo na lang. Ito yung post ko yung unang video na nag-crash siya, tapos yung next is yung lumilipad siya ng, hindi ko alam kung kita yun, hindi ko pa kasi napanood. Pero ayan, check nyo na lang. Got the kick.